Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Sana po ay nasa isang komportableng kalagayan kayo ngayon, handa nang buksan ang inyong isipan at damdamin para sa isang panibagong kwento. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay isang sugal. Itataya mo ang lahat, kahit ang sarili mong pagkatao, para lang makamit ang kaligayahang inaasam. Ngunit paano kung ang buhay na itinaya mo at inakalang perpekto ay isa lamang palang magandang kasinungalingan? Hanggang saan mo kayang magpanggap para sa pag-ibig na pinapangarap? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Hiraya. Ang amoy ng bawang na ginigisa sa kaunting mantika, kasama ang mabangong singaw ng suka at toyo, ay humahalimuyak sa bawat sulok ng maliit ngunit maaliwalas na kusina. Para kay Hiraya, Hira Salcedo, ito ang amoy ng tahanan. Ito ang amoy ng pagmamahal. Dahan-dahan niyang hinalo ang adobong puti, ang paboritong-paborito ng kanyang asawang si Silas. Espesyal ang gabing ito. Hindi man nila opisyal na anibersaryo ng kasal, pero ito ang araw kung kailan sila unang nagkakilala. 3 taon na ang nakalipas. Ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang lahat. Napangiti si Hira habang inaalala iyon. Isang nangiting sinsero, isang nangiting nagmumula sa isang pusong kontento. Pinili niya ang buhay na ito. Isang buhay na simple, malayo sa karangyaan at kapangyarihan na kinagisnan niya. Dito sa Baryo Amihan, isa lamang siyang ordinaryong may bahay. Si Hira, ang asawa ni Silas. At sa pagiging si Hira lamang, nahanap niya ang kaligayahang matagal na niyang hinahanap. Ang mahalin siya bilang siya, hindi dahil sa apelyido o yaman na nakakabit sa kanyang tunay na pagkatao. Siguradong magugustuhan niya to, bulong niya sa sarili, habang tinitikman ng sarsa. Perpekto. Katulad ng pangarap niyang buhay kasama si Silas. Hinanda niya ang mesa para sa dalawa. Naglagay siya ng isang maliit na kandila sa gitna para kahit papaano'y maging romantiko ang kanilang hapunan. Tiningnan niya ang kabuuan ng kanilang munting tahanan. Isang bahay na inuupahan lamang nila, pero para sa kanya ay isang palasyo dahil puno ito ng pagmamahal, o yun ang inaakala niya. Sumilip siya sa orasan sa dingding. 7:00 na ng gabi. Anumang oras ay darating na si Silas. Kinuha niya ang kanyang telepono, umaasang may mensahe mula rito. Marahil isang matamis na, "Malapit na ako, mahal." Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang malamig na text message na ipinadala 10 minuto na ang nakalipas. Silas, "I'll be late. May bigla ang meeting. Huwag mo na akong hintayin." Parang isang batong bumagsak sa kanyang sikmura. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Binasa niya ulit ang mensahe. Umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ngunit ganoon pa rin. Walang mahal. Walang I love you. Walang kahit anong lambing. Parang mensahe mula sa isang kasamahan sa trabaho, hindi sa isang asawa. Umupo siya sa silya at ang masayang pag-aabang ay napalitan ng pamilyar na kirot ng kalungkutan. Nitong mga nakaraang buwan, palagi na lang ganito. Palaging may bigla ang meeting. Palaging pagod. Palaging malayo ang tingin. Napatingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw na yon, sa isang maliit na karinderya sa kanto ng lungsod ng Maharlika. Umuulan noon. Sumilong siya roon, suot ang simpleng bestida at tsinelas, mukhang isang ordinaryong empleyado na naghahanap ng murang pananghalian. Doon niya nakita si Silas, isang binatang ambisyoso, puno ng pangarap. Nag-share sila ng mesa. At sa gitna ng ingay ng mga kutsara at tinidor at patak ng ulan, nagsimula ang kanilang kwento. Minahal niya ang determinasyon sa mga mata ni Silas. Minahal niya ang mga pangarap nito. At higit sa lahat,
Minahal niya kung paano siya tiningnan ni Silas na para bang siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Kahit na wala siyang kolorete sa muka at simple lang ang kanyang kasuotan, doon niya napatunayan sa sarili na posible pala. Posibleng may magmahal sa kanya nang hindi nalalaman ang katotohanan. Ngunit nasaan na ang lalaking iyon? Nasaan na ang mga matang puno ng pagsinta? Ilang oras pa ang lumipas. Ang kandila ay halos maubos na. Ang adobong puti ay nanlamig na sa ibabaw ng mesa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Silas, niluwagan agad ang kanyang kurbata. Halata ang pagod sa mukha nito. "Hira!" bati niya, walang emosyon. Tumayo si Hira upang salubungin ito. "Kumusta ang araw mo? Naghanda ako ng hapunan." "Pagod ako," sabi ni Silas, dumiretso sa kanilang kwarto at inilapag ang briefcase sa kama. Hinalikan niya si Hira sa noo, isang halik na nakasanayan na lang, walang init, walang pakiramdam. "Kumain ka na. Maliligo lang ako at matutulog na." Hindi man lang niya napansin ang inihandang mesa. Hindi man lang niya naamoy ang paborito niyang ulam. Para bang isa na lang siyang kasangkapan sa bahay na nadaraanan. Tumango na lang si Hira, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Siya na lang ang kumain mag-isa sa mesang para sana sa dalawa. Ang bawat subo ay parang walang lasa. Nang matapos siyang magligpit, pumasok siya sa kwarto. Nakatalikod na sa kanya si Silas, mahimbing nang natutulog o nagtutulog-tulugan. Humiga siya sa tabi nito, maingat na huwag gumawa ng ingay. Niyakap niya ang sarili. Ramdam ang lamig sa pagitan nilang dalawa na mas matindi pa sa lamig ng aircon. Pinagmasdan niya ang anino ng kanilang mga gamit sa dilim. Ang simpleng buhay na ito, ang pagpapanggap na ito. Sulit pa ba? Napatingin siya sa wedding ring sa kanyang daliri. Ito ang simbolo ng kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na ipinaglaban niya. Isang pag-ibig na itinayo niya sa pundasyon ng isang kasinungalingan. Maya-maya, habang si Silas ay nasa banyo at naliligo, umilaw ang telepono nitong naiwan sa bedside table. Hindi niya sinasadyang mapatingin. Ayaw niyang tingnan. Alam niyang mali. Ngunit ang kanyang mga mata ay naakit sa screen. Isang notification mula sa isang mensahe ang lumitaw sa lock screen. Isang mensaheng sapat na para basagin ang lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Mula sa isang numerong may pangalang D. "Sana mas masarap ang hapunan natin bukas. Mahal ko." D. Sa isang iglap, ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa shower ay biglang naging isang nakabibinging katahimikan. Ang maliit na palasyong itinayo niya sa kanyang isipan ay gumuho at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng mga wasak na pangarap. Para kay Silas Montenegro, ang bawat umaga ay isang paalala ng lahat ng bagay na wala siya. Ang amoy ng kapeng instant, hindi ng freshly brewed espresso. Ang ingay ng mga sasakyan mula sa labas ng kanilang bintana sa Barrio Amihan, hindi ang tahimik na tanawin mula sa isang penthouse unit. Ang lumang leather na sapatos na paulit-ulit niyang pinapakintab, hindi ang isang hilera ng mga mamahaling sapatos na mapagpipilian. Habang nakaupo siya sa kanyang maliit na cubicle sa opisina, pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang hangin. Ang tumpok ng mga papel sa kanyang mesa ay parang isang bundok na hindi niya kailanman maaakyat. "Montenegro!" Ang sigaw ng kanyang boss, si Mr. Lagdameo, ay tumama sa kanya na parang latigo. "Ano nang nangyari sa report na pinapagawa ko? Kanina ko pa hinihintay." "Patapos na po, sir." Mabilis niyang sagot. Kahit na kalahati pa lang ang nagagawa niya. "Laging patapos. Bilisan mo yan kung ayaw mong manatili sa posisyon mo habang buhay." Singhal ni Mr. Lagdameo bago tumalikod.
Napasuklay si Silas sa kanyang buhok gamit ang mga daliri, puno ng pagkadismaya. Habang buhay, iyon ang kinatatakutan niya. Ang manatili sa maliit na cubicle na ito, sa maliit na bahay na yon, sa isang buhay na napakaliit para sa kanyang mga pangarap. Mahal niya si Hira, oo, noong una. Ngunit ang pagmamahal ba ay sapat na para punan ang isang tiyan na gutom sa tagumpay? Ang pagmamahal ba ay makakapagbigay sa kanya ng respeto at pagkilalang nararapat para sa kanya? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Dalisay. The usual spot. 6 p.m. Don't be late. Napangisi si Silas. Si Dalisay. Siya ang sagot. Siya ang daan palabas sa kulungang ito. 6:00 ng gabi, pumasok si Silas sa isang mamahaling restaurant kung saan ang ilaw ay malumanay at ang tunog ng mga kubyertos ay banayad. Agad siyang sinalubong ng amoy ng pera at kapangyarihan. Nakita niya si Dalisay sa isang table sa sulok, mukhang isang diyosa sa kanyang pulang bestida, umiinom ng wine na parang tubig lang. "You're late," sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Ang mga mata ay nasa menu. "Traffic," maikling sagot ni Silas habang umuupo. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya, isang mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. "That tie looks cheap." Napalunok si Silas. Ang kurbatang yon ay regalo ni Hira noong kaarawan niya. "It's the best I have." Tumawa si Dalisay, isang tawang hindi nakakahawa, kundi nangungutya. "Don't worry, mahal. Soon, you'll have more expensive ties than you'll know what to do with." Iyon ang gusto niyang marinig. Si Dalisay ang kumakatawan sa lahat ng gusto niya. Karangyaan, koneksyon, at walang takot na ambisyon. "Kamusta naman ang asawa mong pulubi?" Biglang tanong ni Dalisay habang isinasali ng wine sa baso ni Silas. Napatigil si Silas. "Dalisay?" "What?" "It's true, isn't it?" Git nito. "Anong pinapakain sa'yo nun?" "Adobo? Sinigang? My God, Silas, you're meant for steak and caviar. Hindi ka nababagay sa simpleng buhay na yon. At lalong hindi ka bagay sa isang babaeng ang tanging maipagmamalaki ay ang pagiging mabuting may bahay." May kung anong kumirot sa dibdib ni Silas, isang maliit na tinig na nagtatanggol kay Hira. Ngunit agad iyong nalunod ng mas malakas na boses ng kanyang ambisyon. Tama si Dalisay. Hindi siya para doon. "Ano ang plano?" tanong ni Silas. Iniba ang usapan. Ngumiti si Dalisay, ang ngiting parang ahas. "My father is looking for a new department head for one of his investments. A very promising company, the Hiraya Group of Companies." Nanlaki ang mga mata ni Silas. Hiraya Group? Ang pinakamalaki at pinakamabilis na lumagong korporasyon sa buong bansa? Isang pangarap para sa kahit sinong tulad niya. Pero, paano? "Simple," sabi ni Dalisay. Inilapit ang mukha nito sa kanya. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling alak. "I will talk to Daddy. I will tell him how brilliant you are. But there's one condition." Alam na ni Silas kung ano yon. "Leave her," sabi ni Dalisay. Ang boses ay malamig at matigas na parang bakal. "I cannot build an empire with you if the shadow of that pathetic woman is always lurking behind." Paano ka igagalang ng mga tao sa alta sosyedad kung ang asawa mo ay mukhang katulong? "It's me or her, Silas. Choose." Hindi na kailangan pang mag-isip ni Silas. Ang pagpipilian ay malinaw. Sa isang banda, isang buhay ng adobo, lumang sapatos, at walang katapusang pagtitipid. Sa kabilang banda ang Hiraya Group, kapangyarihan, at si Dalisay. "Ikaw," halos pabulong niyang sabi. "Ikaw ang pipiliin ko." Ang nangiti ni Dalisay ay lumawak. "I knew it." Pag-uwi ni Silas sa bahay, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog si Hira. Ang ilaw mula sa poste sa labas ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa mukha nito. Payapa, inosente. Ang babaeng minahal niya noon dahil sa kanyang simpleng kabutihan, ngunit ngayon
Ang simpleng kabutihang yon ay parang isang kadena na nakapulupot sa kanyang mga paa. Tiningnan niya ang kabuuan ng kwarto. Ang mga lumang kurtina, ang kahoy na aparador. Naamoy niya ang bahagyang singaw ng adobong niluto ni Hira kanina. Bigla siyang nakaramdam ng pagkasuklam. Ito ang buhay na iiwanan niya. Lumapit siya sa kama at pinagmasdan ng asawa. May kaunting guilt, oo. Ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Para rin naman ito sa kanya. Sabi niya sa sarili, hindi siya sasaya sa isang lalaking hindi masaya. Mas mabuti nang palayain siya. Iyon ang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isip para mabigyan ng katwiran ang kanyang kataksilan. Hahawakan niya sana ang pisngi nito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi na pwede. Tapos na. Pumikit siya at huminga ng malalim. Pinapatatag ang kanyang loob para sa mga susunod na araw. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Dalisay, isang larawan. Si Dalisay iyon, nakatayo sa labas mismo ng gate ng kanilang bahay. Ang ilaw mula sa poste ay nagpapakinang sa kanyang mapanuksong ng ngiti. Sa ilalim ng larawan ay may isang maikling mensahe. Handa na akong bawiin kung ano ang sa akin. Napatingin si Silas mula sa telepono papunta sa natutulog na si Hira. Ang digmaan ay hindi na paparating. Nagsimula na pala. At siya, nakatayo sa gitna, ay nakapili na kung saang panig siya kakampi. Walang tulog. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Hiraya habang pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw mula sa kanilang bintana. Ang bawat sinag na tumatama sa kanyang muka ay parang isang pangungutya sa kadilimang bumabalot ngayon sa kanyang puso. Ang mensaheng iyon, ang mga salitang mahal ko, ang letrang D, lahat ay umuukit sa kanyang isipan na parang isang markang hindi na mabubura. Naramdaman niyang gumalaw si Silas sa kama. Nagpanggap siyang tulog. Ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata. Ayaw niyang harapin ito. Hindi pa ngayon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kung paano aarte na parang walang nangyari. Ang alam lang niya, ang Hira na natulog kagabi ay hindi na ang Hira na nagising ngayong umaga. May namatay sa loob niya. Narinig niya ang mga yabag ni Silas, ang pagbukas ng aparador, ang tunog ng shower. Lahat ng ordinaryong tunog sa umaga na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon parang mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Lumabas ito ng banyo, bihis na para sa trabaho. Hindi man lang siya ginising para magpaalam. Dati, palagi siyang hinahalikan nito sa noo bago umalis. Ngayon, narinig na lang niya ang marahang pagsara ng pinto ng kanilang kwarto at pagkatapos, ang pinto ng kanilang bahay. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Bumangon siya. Pakiramdam niya ay 100 taon ang idinagdag sa kanyang edad. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng maputla, may namumugtong mga mata, nakasuot ng isang lumang duster. Ito ba talaga siya? Ito ba ang babaeng ipinagpalit ni Silas? Isang babaeng simple. Isang babaeng madaling lokohin. Ilang oras siyang nakatulala. Nakaupo sa sala, iniisip kung ano ang susunod na hakbang. Tatawagan ba niya si Silas at magwawala? Iiyak? Magmamakaawa? Ang Hiraya Salcedo sa loob niya ay sumisigaw ng hindi. Ngunit ang Hira, ang asawang nasasaktan, ay hindi alam kung paano magsisimula. Bigla, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Hindi ito isang ordinaryong katok. May diin. May pagkaapurado at arogante. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. At doon, nakita niya ang babae mula sa bangungot na pinilit niyang kalimutan. Ang letrang D. Nakatayo sa harap niya si Dalisay Roxas, balot sa karangyaan mula ulo hanggang paa.
Ang kanyang pulang stiletto ay parang isang sandata sa marupok nilang semento. Ang kanyang designer dress ay sumisigaw ng yaman na hindi kailanman makikita sa baryo amihan. Ang amoy ng kanyang pabango ay napakatapang, parang sinasadyang sakupin ng hangin sa paligid. "So, ito pala ang lungga ninyo," sabi ni Dalisay. Ang mga matay nilibot ang kabuuan ng bahay ni Hira nang may halong pandidiri. Hindi na ito naghintay na papasukin. Dire-diretso itong pumasok na para bang pag-aari niya ang lugar. Napatanga si Hira, hindi makapagsalita. Ang lahat ng tapang na sinubukan niyang ipunin ay biglang naglaho. "Kawawa ka naman," sabi ni Dalisay. Hinaplos ang isang maliit na palamuti sa mesa. "To think na tinitiis ni Silas ang ganitong klasing buhay para lang sa'yo." Doon nagsimulang bumalik ang dugo sa mukha ni Hira. "Anong kailangan mo?" tanong ni Menya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Humarap sa kanya si Dalisay. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa perpekto nitong pulang labi. "Huwag na tayong magplastikan, Hira. Alam kong alam mo na. Silas and I, we're back together. Actually, hindi naman talaga kami naghiwalay. You were just a pleasant distraction." Ang bawat salita ay isang sampal. "Hindi totoo yan." Tumawa si Dalisay. "Really? Mahal ka niya? Kung mahal ka niya, bakit sa akin siya umuuwi gabi-gabi sa isipan niya? Bakit sa akin niya sinasabi ang mga pangarap niya na hindi niya masabi sa'yo dahil alam niyang hindi mo maiintindihan? You are holding him back, Hira. Ang isang agila ay hindi dapat nakakulong sa isang hawla kasama ng isang maya." Umupo si Dalisay sa kanilang lumang sofa na para bang isang reyna sa kanyang trono. "Silas has so much potential. He's meant for greatness. At ako ang makakapagbigay noon sa kanya. Ang pamilya ko, ang koneksyon ko. Ikaw, anong maibibigay mo? Isang plato ng adobo at isang malinis na bahay?" Hindi na sumagot si Hira. Hinayaan niya lang itong magsalita. Hinayaan niyang ilabas lahat ng lason. Ang bawat salita ay nagpapatigas sa kanyang puso, ginagawang yelo ang nag-aalab na sakit. Nang makita ni Dalisay na hindi na umiimik si Hira, tila inakala nitong panalo na siya. Kinuha nito ang kanyang mamahaling handbag, binuksan ito at inilabas ang isang checkbook. "Look, I'm not a monster," sabi ni Dalisay sa isang tono na kunwari maawain. "I know this is hard for you, kaya heto, I'll make it easier." Dinig na dinig ni Hira ang tunog ng pagpirma ni Dalisay sa tseke. Pagkatapos, maingat nitong pinunit ito mula sa booklet at inilapag sa kanilang maliit na center table sa ibabaw ng isang lumang magazine. ₱1,000,000, deklara ni Dalisay, na parang isang hukom na nagbibigay ng hatol. "Consider it a separation gift. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Bumalik ka sa probinsya mo, magtayo ka ng maliit na tindahan. Just disappear from our lives. From Silas's life." Tumingin si Hira sa tseke. Nakasulat doon ang pangalan niya, Hiraya. At ang halaga, "Papmandawing yaman po sondasi." ₱1,000,000. Ito pala ang halaga niya. Ito ang halaga ng 3 taon ng kanyang buhay, ng kanyang pagpapanggap, ng kanyang pagmamahal. Ang Hira na umiiyak ay tuluyan ng naglaho. Ang Hiraya Salcedo na sanay sa mga deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay dahan-dahang lumabas. Mula sa pagkabigla, napalitan ito ng isang nakakakilabot na katahimikan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa tseke patungo sa nag-aabang na mukha ni Dalisay. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating ito, ngumiti si Hira. Isang nangiting malamig, isang nangiting hindi abot sa kanyang mga mata, isang nangiting puno ng kapangyarihan na hindi kailanman nakita o naintindihan ni Dalisay. "1,000,000? Tanong ni Hira. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. "Ito ba ang halaga ng pag-ibig para sa'yo? Barya lang yan sa akin." Ang pagitan ng mga salitang binitawan ni Hira
At ng reaksyon ni Dalisay ay parang isang walang hanggang katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, ang hangin sa sala ay naging mabigat at hindi mahinga. Anong sabi mo? Naguguluhang tanong ni Dalisay. Ang pagkukunwaring kahinahunan ay napalitan ng inis. Barya, nababaliw ka na ba? Tingnan mo nga ang sarili mo. Tingnan mo ang paligid mo. Ang 1,000,000 piso ay higit pa sa lahat ng mahahawakan mo sa buong buhay mo. Ngunit ang hira na kaharap niya ay hindi na natinag. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Isang katahimikang mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan, kinuha ni Hira ang tseke mula sa lamesa. Hinawakan niya ito gamit ang 2 kamay na para bang sinusuri ang kalidad ng papel. Tiningnan niya si Dalisay diretso sa mga mata. Marahil sa mundo mo, Dalisay, sabi ni Hira, ang boses ay pantay at malamig. Ang 1,000,000 ay sapat na para bilhin ang pag-ibig, ang dignidad, ang katauhan ng isang tao. Ngunit sa mundo ko, narinig ni Dalisay ang isang tunog. Ang tunog ng papel na dahan-dahang pinupunit. Sa mundo ko, ginagamit ko lang yan na pambalot ng isda. At sa harap ng nanlalaking mga mata ni Dalisay, pinunit ni Hira ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Isang ngiti, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Ang gumuhit sa kanyang labi habang binibitawan niya ang mga piraso ng papel. Hinahayaan itong mahulog sa sahig na parang mga puting dahon sa taglagas. Hayop ka! Sigaw ni Dalisay. Tuluyan nang nawala ang kanyang kompostura. Walang utang na loob. Sino ka sa akala mo? Sa halip na sumagot, kinuha ni Hira ang kanyang simpleng telepono mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang modelong mukhang luma. Ngunit sa isang pindot lang ay nagliwanag ang high-resolution screen nito. Nagdial siya ng isang numero. "Hello, Ana. Yes, it's me," sabi ni Hira sa telepono. Sa kabilang linya, si Dalisay ay nagpapatuloy sa pag-insulto. Tingnan natin kung sino ang tatawa sa huli kapag pinalayas ka na ni Silas dito na walang-wala. Ngunit hindi na siya pinapansin ni Hira. Ang atensyon nito ay nasa kausap sa telepono at ang boses niya ay nagsimulang magbago. Ang malambing at bahagyang nanginginig na tono ni Hira ay nawala. Ang pumalit dito ay isang boses na malamig, matatag, at hindi mapapasubalian. Isang boses na sanay mag-utos. "I need security sa address na isasend ko sa'yo ngayon din. Barrio Amihan. We have a trespasser. Yes, right now." Kasabay nito, ang pinto sa harapan ay bumukas. Pumasok si Silas, mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang ngiti ang nasa kanyang labi. Handa na sanang sabihin ang kasinungalingan tungkol sa isang maagang uwian. Ngunit ang nangiting iyon ay nagyelo nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Si Dalisay, naggalit na galit, at si Hira, na nakatayo ng tuwid habang may kausap sa telepono. "Hira? Dalisay? Anong..." Hindi na natapos ni Silas ang kanyang sasabihin. Narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Isang boses na hindi niya kailanman narinig sa buong buhay niya. "And Ana, one more thing." Sabi ni Hira sa telepono. Ang mga mata niya ay nakatitig ngayon kay Silas. Ngunit para bang tumitingin ito sa isang estranghero. "Contact HR. I want you to process the immediate termination of Silas Montenegro. Reason? Gross misconduct and breach of company ethics. Yes, effective immediately." Nabitawan ni Silas ang kanyang briefcase. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. "Hiraya Group? Presidente? Si Hira?" Paulit-ulit na bulong ng isipan ni Silas, hindi makapaniwala. Ang simpleng may bahay na asawa niya, ang babaeng paulit-ulit na hinahamak ni Dalisay. Siya ang may-ari ng kumpanyang pinapangarap niyang
mapasukan. Bago pa man makapagproseso ang utak ni Silas, 2 sasakyang itim ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula roon ay bumaba ang 4 na lalaking nakaunipormeng pangseguridad. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at propesyonal. "Ma'am," sabi ng isa sa kanila kay Hira, nagbibigay pugay. "Please escort Miss Roxas out of my property." Utos ni Hiraya, hindi na si Hira. "Hindi niyo ako pwedeng galawin," nagwawalang sigaw ni Dalisay. "Kilala niyo ba kung sino ang ama ko? Ipapasisante ko kayong lahat." Ngunit ang mga security ay hindi na tinag. Magalang ngunit may diin siyang hinawakan sa magkabilang braso. Sa huling pagkakataon, sa gitna ng kanyang kahihiyan at pagkabigla, napatingin si Dalisay kay Silas, humihingi ng tulong. Ngunit si Silas ay hindi makagalaw. Nakatayo lang siyang parang isang estatwa. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Hinila palabas si Dalisay. Ang kanyang mga sigaw ng pagbabanta ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho. Ang sala ay muling binalot ng katahimikan. Ngayon, silang dalawa na lang. Si Hiraya, na nakatayo pa rin ng may dignidad, ang kanyang simpleng duster ay tila naging isang baluti ng kapangyarihan. At si Silas, na ang tuhod ay unti-unting nanlambot hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Hiraya, nanginginig niyang sabi. Patawarin mo ako. Hindi ko alam." Lumuhod siya, gumapang palapit sa paanan nito, na parang isang asong humihingi ng awa. Hinawakan niya ang laylayan ng duster nito. Mahal kita. Maniwala ka sa akin. Pagkakamali lang ang lahat. Patawarin mo ako." Tumingin si Hiraya sa kanya mula sa itaas. Ang mga mata niya, nasaan na ang pagmamahal at pag-unawa na laging nandoon? Ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon ay mata ng isang estranghero. Malamig. Walang emosyon. Walang bakas ng sakit. Tanging isang malawak na kawalan. Inangat niya ang kanyang paa. Marahang inaalis ang pagkakahawak ni Silas sa kanyang damit. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Papalabas ng sala, papalabas ng buhay na kanilang binuo. Iniwan siyang nakaluhod sa sahig, sa gitna ng mga piraso ng tsekeng nagkakahalaga ng 1,000,000 at ng mga basag na piraso ng kanyang kinabukasan. Bago siya tuluyang mawala sa kanyang paningin, huminto si Hiraya sa may pintuan ng kwarto at nagsalita, hindi lumilingon. Ang kanyang huling mga salita ay isang hatol na mas masakit pa sa sampal, mas matalas pa sa punyal. "Tapos na tayo, Silas. Ang Hiraya Group of Companies ay isang makinang perpektong langisan. Ang bawat desisyon ay kalkulado. Ang bawat galaw ay may layunin. At sa gitna ng lahat ng ito, sa pinakatuktok ng toreng gawa sa salamin at asero, nakaupo si Hiraya Salcedo, ang reyna sa kanyang kaharian. Sa loob ng malawak na boardroom, ang boses niya ay ang tanging batas. Malamig, tiyak, at walang bahid ng pag-aalinlangan. The proposal from Silvercore is weak. It lacks foresight. I want a revised plan on my desk by tomorrow 9 a.m. Sabi niya sa isang department head na halatang pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon. Next. Isa-isang hinarap ni Hiraya ang mga issue, mga problema, mga ulat. Ang kanyang isip ay parang isang supercomputer. Nagpoproseso ng datos, naghahanap ng mga solusyon. Pinilit niyang maging ganito. Isang pusong bakal, isang isip ang hindi matitinag. Ito ang tanging paraan para hindi siya gumuho. Ngunit sa tuwing may sandaling katahimikan sa pagitan ng mga presentasyon, sa tuwing napapatitig siya sa kawalan, ang mga anino ng kahapon ay bumabalik. Nakikita niya ang mukha ni Silas na lumuluhod. Naririnig niya ang mga sigaw ni Dalisay at nararamdaman niya ang sakit, isang kirot na pilit niyang ibinabaon sa ilalim ng mga papeles at mga pulong.
Pagkatapos ng halos 4 na oras, natapos din ang pagpupulong. "That will be all," anunsyo niya. Agad na nagsitayuan ang mga ehekutibo, nagmamadaling lumabas, na para bang takot na baka may idagdag pa siyang utos. Naiwan siyang mag-isa sa malaking silid, ang babaeng may kontrol sa lahat. Ngunit sa pag-iisa, ramdam niya ang kawalan ng kontrol sa sarili niyang damdamin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay sa Baryo Amihan. Ipinag-utos na niyang iligpit ang lahat ng gamit doon. Tumutuloy siya ngayon sa isang penthouse na pag-aari ng kumpanya, isang lugar na napakalamig at napakalawak para sa isang taong nag-iisa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makatakas. Makatakas sa anino ni Hiraya Salcedo, ang presidente. Makatakas sa multo ni Hira, ang asawang naloko. Nagmaneho siya nang walang direksyon. Hinahayaan ang mga ilaw ng lungsod ng Maharlika na dumaan lang sa kanyang paningin. Hanggang sa ang kanyang mga kamay, na tila may sariling isip, ay iniliko ang manibela patungo sa isang pamilyar na kalye. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan at naglakad. Doon, sa gitna ng abalang kalsada, nakatayo ang isang maliit na lugar na naging kanlungan niya noon, ang kapihan ng Pag-asa. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng kapeng barako at bagong lutong tinapay ay sumalubong sa kanya. Ang maligamgam na ilaw at mahinang ugong ng usapan ay tila isang yakap. Biglang gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Umupo siya sa isang mesa sa sulok kung saan walang gaanong makakapansin sa kanya. "Isang kapeng itim lang," sabi niya sa waiter. Habang naghihintay, napatingin siya sa labas. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng bintana. Isang babaeng nakapormal na kasuotan. Mukhang pagod. Mukhang malungkot. Sino ba talaga siya? Mukhang malalim ang iniisip mo. Isang boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Paglingon niya, nakita niya si Lino Alcantara. May dalang 2 tasa ng kape. "Lino," mahina niyang sabi. Ngumiti ito, isang nangiting simple at totoo. "Nakita kitang pumasok. Sabi ko sa sarili ko, ang isang taong mukhang pasa ng mundo ay kailangan ng masarap na kape." Inilapag nito ang isang tasa sa harap niya. "Porde ba? Mas masarap to sa in-order mo." Umupo si Lino sa tapat niya. Hindi nagtatanong kung bakit siya naroon o anong nangyari. Tumingin lang ito sa kanya na parang naiintindihan ng lahat nang hindi niya kailangang magsalita. "Minsan, ang pinakamagandang gawin kapag mabigat ang lahat ay huminto lang," sabi ni Lino. Humigop sa kanyang kape. Huminga at uminom ng kape. Hindi alam ni Hira kung bakit. Ngunit sa simpleng presensya ni Lino, pakiramdam niya ay ligtas siya. Walang paghuhusga, walang inaasahan. Paano kung pagkatapos mong huminto, hindi mo na alam kung paano uli magsisimula? Halos pabulong niyang tanong. "Eh di magkape ka ulit," sagot ni Lino. May konting kislap sa kanyang mga mata. "Sabi ng lolo ko, walang problemang hindi kayang solusyonan ng pangalawang tasa ng kape." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Hindi isang tawa, ngunit isang tunay na ngiti. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa mga aso sa kalye, tungkol sa isang bagong pelikula, tungkol sa kung mas masarap ba ang pandesal na may palaman o wala. Mga bagay na simple at walang kabagay-bagay. At sa bawat minuto, pakiramdam ni Hiraya ay unti-unti siyang nabubuo muli. Biglang nag-vibrate ang telepono niya. Isang alerto mula sa kanyang sekretarya. Isang newslink, ang headline, Gobernador Roxas nanawagan ng investigasyon sa mga questionableng gawain ng Hiraya Group.
Nawala ang nangiti sa kanyang mukha. Nagsisimula na ang ganti. May problema ba? Tanong ni Lino. Napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Umiling si Hiraya at itinago ang telepono. Wala. Kailangan ko na palang umalis. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka. Sabi ni Lino. Bumalik ka rito kung kailangan mo ulit ng pangalawang tasa ng kape. Tumango si Hiraya at tumayo. Salamat, Lino. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, pakiramdam niya ay mas matatag na siya. Mayroon na siyang kalinawan. Oo, may paparating na bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, haharapin niya ito bilang si Hiraya Salcedo, hindi bilang isang biktima. Nang makalabas na si Hiraya ng kapihan at hindi na matanaw, ang ngiti sa mukha ni Lino ay unti-unting naglaho. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Sumeryoso ang kanyang mukha. Ang kaninang mamong mga mata ay naging matalas. Nakausap ko na siya, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang boses niya ay iba na, mas mababa, mas seryoso. Oo, mukhang wala siyang alam, pero kailangan nating bilisan. Nakinig siya sandali. Pagkatapos ay tumingin sa direksyon kung saan umalis si Hiraya. May bago akong lead. Mukhang konektado ang Hiraya Group sa operasyon niya. Malayo sa amoy ng kapeng barako at ingay ng kapihan ng Pag-asa, may isa pang mundo si Lino Alcantara. Isang mundong nakatago sa likod ng pintuan ng isang maliit at nondescript na apartment sa kabilang bahagi ng lungsod. Walang nakakaalam na umuupa siya rito. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Sa loob, ang silid ay salungat, sa maaliwalas, at palakaibigang imahe ni Lino. Ang mga bintana ay laging nakasara, natatakpan ng makapal na kurtina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang desk lamp na nakatutok sa isang malaking corkboard na sumasakop sa halos buong pader. Ang board na yon, ang sentro ng kanyang buhay sa nakalipas na 2 taon. Puno ito ng mga litrato, mga newspaper clippings, mga dokumento, at mga linyang iginuhit gamit ang pulang sinulid, nagkokonekta sa bawat piraso ng ebidensya. At sa pinakagitna ng lahat ng ito, na parang isang gagambang naghihintay sa kanyang sapot, ay ang nakangiting mukha ni Gobernador Delfin Roxas. Ito ang tunay na si Lino Alcantara. Hindi isang simpleng coffee enthusiast. Isa siyang investigative journalist, ang pinakamahusay sa kanyang larangan. Nagtatrabaho sa ilalim ng isang pseudonym para sa isang malaking online news organization na walang takot sa pagbubunyag ng katotohanan. Lumapit siya sa board, ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri ang bawat detalye. Ang kanyang misyon, ibagsak ang imperyo ng krimen na itinayo ni Gobernador Roxas sa likod ng kanyang malinis na imaheng pampulitika. Ngunit sa isang sulok ng board, malayo sa mga larawan ng gobernador at ng kanyang mga kasabwat, ay may isang hiwalay na koleksyon ng mga litrato. Mga litratong hindi dapat nandoon, ngunit hindi niya magawang alisin. Mga candid shot ni Hira. Si Hira na nagdidilig ng halaman. Si Hira na nakangiti habang bumibili sa palengke. Si Hira na nakatingin sa malayo. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan na hindi niya ipinapakita sa iba. Kinuha niya ang isa sa mga litrato. Kuha ito ilang buwan na ang nakalipas. Noong una niyang sinimulan ang surveillance sa Barrio Amihan, umaasang makakita ng koneksyon sa pagitan ng ordinaryong si Silas Montenegro at ng pamilya Roxas. Si Hira noon ay isang collateral, isang posibleng pawn. Trabaho lang. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito araw-araw, habang nakikita niya ang sinserong kabaitan nito, habang nakikinig siya sa mga pangarap nito sa loob ng kapihan, ang target ay naging isang taong nasasaktan, isang taong nalulungkot. At ngayon, isang taong hinahangaan niya. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng konsensya. Ginagamit niya ito. Ang bawat ngiti, bawat tasa ng kape ay bahagi ng isang malaking laro. At ang pinakamasakit na bahagi,
Nagsisimula na siyang magkaroon ng totoong damdamin para rito. Biglang tumunog ang kanyang burner phone, isang espesyal na telepono para lamang sa kanyang trabaho. Ang pangalan ng kanyang editor-in-chief ang lumabas sa screen. Reyes, sagot niya. Lino, napanood mo ba ang balita? Bungad ng kanyang editor, walang paligoy-ligoy. Umaatake na si Roxas. Ginagamit niya ang media laban sa Hiraya Group. Ito na ang pagkakataon mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lino. Kahit alam na niya ang isasagot nito. Malapit ka kay Hiraya Salcedo. She's vulnerable right now. Gamitin mo ang connection mo sa kanya. Paaminin mo siya. Baka may alam siya sa mga itinatagong yaman ng ama niya na may kaugnayan kay Roxas. Napatiimbagang si Lino. Hindi siya ganoong klase ng tao. Biktima rin siya dito. Walang biktima sa larong ito, Lino. Lahat ay may tinatago. Kunin mo ang impormasyon o baka ang buong investigasyon natin ang malagay sa alanganin. May namuong galit sa dibdib ni Lino. Ang babaeng halos gumuho na. Sa sakit at pagtataksil, ngayon ay gusto pa nilang gamitin. Hindi ko siya gagamitin, sir. Matigas niyang sabi. Gagawa ako ng ibang paraan. I will protect my source. My source. Iyon na lang ang tanging salitang naghihiwalay sa kanyang trabaho at sa kanyang nararamdaman. Bahala ka, Lino, pero oras ang kalaban natin, sabi ni Reyes bago ibaba ang tawag. Ibinato ni Lino ang telepono sa kama. Napasabunot siya sa sarili. Nasa gitna siya ng dalawang nag-uumpugang bato. Ang kanyang tungkulin bilang isang mamamahayag at ang kanyang nararamdaman bilang isang tao. Habang siya'y nag-iisip, isang email notification ang pumasok sa kanyang naka-encrypt na laptop. Galing sa isang anonymous source. Ang subject, ang simula ng lahat. Mabilis niya itong binuksan. Sa loob, may isang nakazip na file. Protektado ng isang komplikadong password na ipinadala sa isang hiwalay na mensahe. Matapos ang ilang minuto, nabuksan niya ito. Ang bumungad sa kanya ay mga scan ng mga lumang dokumento, mga ledger, mga bank transfer, mga shipping manifest mula pa 10 taon na ang nakalilipas. Ito na. Ito ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap. Ang hindi maikakailang patunay ng drug smuggling operations ni Gobernador Roxas bago pa man ito pumasok sa politika. Nag-scroll siya ng mabilis, ang kanyang puso ay kumakabog sa pananabik at kaba. Hanggang sa isang partikular na dokumento ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang kontrata para sa isang joint venture sa pagitan ng isang shell company na pag-aari ni Roxas at isang maliit na logistics subsidiary. Isang subsidiary na, base sa kanyang research, ay naging isa sa mga pundasyon ng Hiraya Group. At sa ilalim ng kontrata, sa tabi ng pangalan ni Delphine Roxas, ay may isa pang pirma. Isang pirma na elegante, malakas, at napakapamilyar sa kanya mula sa mga lumang corporate files na kanyang pinag-aralan. Ang pirma ng yumaong ama ni Hiraya, si Don Ricardo Salcedo. Napahinto sa paghinga si Lino. Ang ebidensyang magpapabagsak sa kanyang kalaban ay siya ring ebidensyang maaaring magwasak sa pangalan at legasiya ng pamilya ng babaeng gusto niyang protektahan. Ang problema ay hindi na pala kasing simple ng inakala niya. Ang unang bala ay hindi tumama sa katawan, kundi sa reputasyon. Pagkagising ni Hiraya kinabukasan, ang pangalan ng Hiraya Group of Companies ay nakabalandra na sa halos lahat ng pangunahing news channel at website. Hiraya Group, iniimbestigahan sa hinalang tax evasion Gobernador Roxas, nanawagan ng transparency mula sa mga dating kasosyo ng ama. Pumasok si Hiraya sa boardroom ng HGC na parang isang general na papasok sa isang war room. Ang lahat ng miyembro ng board at department heads ay naroon na. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. Ang tensyon sa silid ay halos mahahawakan sa bigat. Good morning, bati ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat.
Pinatahimik nito ang lahat ng bulungan. I'm sure napanood niyo na ang balita. This is a coordinated media attack orchestrated by Governor Delphine Roxas. Legal team? Anong status natin? Isang abogadong nasa katanghalian ang edad ang tumayo. Ma'am, wala po silang matibay na ebidensya. It's all speculation and hearsay. But the damage to our stock value is real. Bumagsak po tayo ng 15% in the first hour of trading. Isang malakas na daing ang narinig mula sa mga miyembro ng board, 15%. Bilyon-bilyon ang nawawala sa kanila sa bawat minutong lumilipas. Marketing, anong ginagawa ninyo para i-manage ang PR crisis na ito? Tanong ulit ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay lumipat sa kabilang dulo ng mesa. We are drafting a press release, ma'am, denying all the allegations. Hindi sapat ang pag-deny. Putol ni Hiraya. Ang boses ay tumaas ng bahagya sa unang pagkakataon. Ang pag-deny ay pag-amin na may dapat pagdudahan. Gusto kong ilabas ninyo ang lahat ng ating charity work, ang lahat ng parangal na natanggap natin for corporate governance. I-remind ninyo ang publiko kung sino talaga tayo. Fight fire with fire. Ang kanyang determinasyon ay tila nakahawa. Ang takot sa mga mukha ng kanyang mga tauhan ay napalitan ng panibagong sigla. Nagbigay pa siya ng ilang utos bago tinapos ang pulong. Paglabas niya ng boardroom, ang kanyang sekretarya na si Ana ay naghihintay, may hawak na tablet. Ma'am, there's something else. Ipinakita ni Ana ang screen. Isa itong article mula sa isang kilalang showbiz gossip blog. Ang headline, Ang Sikretong Buhay ni Hiraya Salcedo. Mula milyonarya, nagpanggap na mahirap para makabingwit ng asawa. Ang artikulo ay puno ng mga detalye tungkol sa kanyang buhay bilang si Hira. May mga litrato pa niya nakuha sa labas ng kanilang bahay sa Barrio Amihan. Mga litratong halatang kuha ng palihim. Ang pinakamasakit ay ang mga quotes mula sa isang source na malapit sa dating asawa. Akala niya totoo ang lahat. Ginamit lang siya para paglaruan. Nagpakahirap si Silas para sa kanya. Hindi niya alam na niloloko lang pala siya ng isang bilyonarya. Si Silas, naramdaman ni Hiraya ang paninikip ng kanyang dibdib na para bang may isang kamay na humihigpit dito. Ang sakit ng pagtataksil ay bumalik. Mas matindi, mas malala. Hindi lang pala siya niloko. Ngayon, sinisira pa nito ang kanyang pagkatao sa mata ng publiko para lang iligtas ang sarili. Ma'am? Nag-aalalang tanong ni Ana. I'm fine. Mabilis na sagot ni Hiraya kahit na ang totoo ay gusto na niyang sumigaw. Cancel all my remaining appointments. I need to think. Umakyat siya sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng gusali. Mula roon, tanaw niya ang buong lungsod ng Maharlika. Isang syudad na handa siyang lulunin ng buo. Ang mga tawag ay sunod-sunod. Mula sa mga investor, mula sa bangko, mula sa mga miyembro ng pamilya na ngayon lang ulit nagparamdam. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya laban sa buong mundo. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit sinagot pa rin. Hello? Hiraya. Si Lino to. Napatigil siya. Ang boses ni Lino ay parang isang patak ng ulan sa gitna ng isang naglalagablab na apoy. Nakita ko ang mga balita. Sabi nito, may pag-aalala sa kanyang boses. Okay ka lang ba? Huwag kang maniniwala sa mga yan. Ito ay isang laro para sa kanila. Alam ko, sagot ni Hiraya. Ang boses ay pagod. Pero paano mo nalaman ang numero ko? Hiraya, kailangan mong mag-ingat. Pag-iwas ni Lino sa tanong, mas malalim ang ugat nito kaysa sa inaakala mo. Si Gobernador Roxas, delikado siya. May gusto pa sanang sabihin si Lino, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya masabi na alam niya ang koneksyon ng ama nito. Hindi niya masabi na isa siyang journalist.
Ang kaya niya lang gawin ay magbigay ng babala. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Hiraya sa kanyang silya. Napatingin siya sa isang malaking portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. Si Don Ricardo Salcedo ang nagtayo ng lahat ng ito. Isang taong palaging nagsasabi sa kanya na ang pangalan at dangal ang pinakamahalagang yaman. Ngayon, ang pangalan na yon ay dinudungisan. Tumayo siya. Ang pagod at sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Apoy, determinasyon. Hindi na siya si Hira na iiyak na lang sa isang sulok. Hindi rin siya si Hiraya na magtatago sa likod ng kanyang mga abogado. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay niya ito sa kanila. Pinindot niya ang intercom. Ana, call a press conference this afternoon. I will address the public myself. Pero ma'am, anong sasabihin natin? Ang katotohanan, sabi ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay matatag na nakatuon sa portrait ng kanyang ama. Hindi ako magtatago at hahanapin ko kung sino ang nasa likod ng lahat ng kasinungalingang ito. Ang press conference ni Hiraya ay isang bomba. Hindi siya nagtago sa likod ng mga legal na termino o mga inihandang pahayag. Hinarap niya ang mga kamera nang may tapang, sinagot ang bawat tanong at ipinangakong hindi siya titigil hanggat hindi nalilinis ang pangalan ng kanyang pamilya at ng kumpanya. Ngunit sa likod ng mga kamera, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ipinatawag ni Hiraya ang pinakamahusay na private investigation firm sa bansa. Ang utos niya, halungkatin ang bawat anino sa buhay ni Gobernador Delfin Roxas. Walang ititirang bato na hindi babaliktarin. Sa kabilang panig ng lungsod, si Lino Alcantara ay gumagalaw din sa anino. Ang bagong ebidensya na nag-uugnay sa ama ni Hiraya kay Roxas ay isang dilemang bumabagabag sa kanyang isipan. Kung mali ang kanyang hakbang, maaari niyang sirain ang babaeng nagsisimula ng maging mahalaga sa kanya. Kailangan niya ng karagdagang patunay. Kailangan niya ng isang saksi. Ang mga investigador ni Hiraya ay mabilis na nakakuha ng lead. Isang kadena ng mga pekeng kumpanya na ginagamit ni Roxas para sa money laundering. Lahat ng ito ay tumuturo sa iisang lokasyon, isang luma at abandonadong bodega sa pantalan ng Maharlika. Sa pamamagitan ng isang hiwalay na impormante, ang parehong impormasyon ay nakarating kay Lino. Ang bodega, iyon ang pugad, at doon siya pupunta ngayong gabi. Gabi. Ang tanging liwanag sa abandonadong pantalan ay nagmumula sa buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. Maalat ang amoy ng hangin, kasama ng amoy ng kalawang at nabubulok na kahoy. Hindi alam ni Hiraya ang kanyang team ng mga investigador. 2 lalaking bihasa sa covert operations ay kasalukuyang nasa hilagang bahagi ng complex, nagpapalipad ng isang maliit at halos walang tunog na drone para mag-recon. At sa di kalayuan, sa timog na bahagi, si Lino ay mag-isang gumagapang sa dilim. Ang kanyang kamera ay nakasabit sa kanyang leeg. Mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Mas mabilis, mas tahimik. Ang team ni Hiraya ay nakakuha ng magagandang kuha. Mga truck na pumapasok at lumalabas. Mga kahon na ibinababa. Ngunit walang malinaw na ebidensya kung ano ang laman nito. Samantala, nakahanap si Lino ng isang butas sa bakod. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya ang mga bantay. Narinig ang kanilang usapan. Narinig niya ang pangalang Roxas. Ngunit kailangan niya ng mas malapit na tingin. Habang gumagapang si Lino sa likod ng mga kalawanging container van, isang maliit na sanga ang natapakan niya. Snap! Ang tunog ay halos hindi marinig. Ngunit sapat na para mapahinto ang isa sa mga investigador ni Hiraya. Nagkatinginan ang dalawa, nag-signal sa isa't isa na may iba pa sa lugar. Nag-ingat sila ng husto. Naramdaman ni Lino na may nagbago sa paligid. Huminto siya. Pinakiramdaman ng dilim.
Ilang metro lang ang layo, sa kabilang panig ng isang tumpok ng mga basura, ang mga anino ng mga tauhan ni Hiraya ay dumaan. Hindi sila nagpang-abot. Ang kanilang mga landas ay nagsalubong na parang dalawang barko sa gabi. Hindi alam na ang isa't isa ay naroroon. Parehong may iisang misyon. Hindi nakakuha ng sapat na ebidensya si Lino ng gabing iyon. Ngunit may narinig siyang pangalan mula sa usapan ng mga bantay. Isang pangalan na nagbigay sa kanya ng panibagong lead. Mang Celso, ang dating foreman ng bodega. Kinabukasan, natuntun niya si Mang Celso sa isang maliit na barong-barong sa Tondo. Ang matanda ay takot na takot noong una. Ngunit nang makita ang sinseridad sa mga mata ni Lino, unti-unti itong nagsalita. Si Don Ricardo Salcedo, sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Napakabuting tao noon, sir. Akala niya, ang bodega ay para sa pag-e-expand ng negosyo niyang abono. Pinapirma siya ni Roxas ng mga papeles. Pinaniwala siyang para sa legal na importasyon. Pero ang hindi niya alam, isinisingit ni Roxas ang kontrabando sa mga kargamento. Ginawa siyang panangga. Nung malapit ng mabuking, tinakot ni Roxas ang pamilya ko. Kaya tumahimik ako. Ito na. Ito ang kumpirmasyon. Hindi kasabwat ang ama ni Hiraya. Isa rin siyang biktima. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lino. Pumunta siya sa kapihan ng Pag-asa, umaasang makahanap ng katahimikan. Ngunit tila tinadhana. Nakita niya si Hiraya doon, nakaupo sa kanilang karaniwang pwesto, nakatitig sa kanyang tasa ng kape, na para bang naroon ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Nilapitan niya ito. Mukhang kailangan mo na naman ng pangalawang tasa. Sabi niya, sinubukang maging magaan ang tono. Napatingin si Hiraya at sa ilalim ng malumanay na ilaw ng kapihan, nakita ni Lino ang pagod sa kanyang mga mata. Lino, sabi niya, isang bahagyang napangiti ang sumilay. Baka kailangan ko na ng pangatlo o pang-apat. Naupo si Lino. Sa loob ng isang oras, nakalimutan nila ang tungkol sa mga gobernador at mga investigasyon. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap. Inamin ni Hiraya na minsan gusto na lang niyang bumalik sa pagiging simple. Inamin ni Lino na minsan napapagod na rin siya, diba, sa paghahanap ng mga sagot. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumingin si Hiraya kay Lino. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lino dati, isang halo ng pasasalamat at hina. Alam mo, Lino, mahina niyang sabi, sa lahat ng gulong ito, sa lahat ng taong trayidor at sinungaling, ikaw na lang yata ang natitira kong mapagkakatiwalaan. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Lino na parang isang kutsilyo. Tiwala. Ang isang bagay na hindi niya karapat-dapat makuha mula rito. Ang bawat segundo na hindi niya sinasabi ang totoo, na isa siyang mamamahayag, na iniimbestigahan niya ang koneksyon ng ama nito, ay isang pagtataksil. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti, habang ang konsensya ay unti-unting lumalamon sa kanya. Paano niya sasabihin ang katotohanan nang hindi ito lalong sinasaktan? Matapos ihatid si Hiraya sa kanyang sasakyan, bumalik si Lino sa loob. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Samantala, sa kanyang penthouse, tinitingnan ni Hiraya ang lungsod ng Maharlika mula sa kanyang bintana. Iniisip si Lino. May kung anong magaan sa kanyang puso. Isang maliit na pag-asa. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Isang garalgal na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Lasing, desperado, isang boses na kilalang kilala niya. Si Silas. Hiraya, ako to. Sabi ni Silas, humihikbi. Alam kong galit ka. Pero may kailangan kang malaman. May ebidensya ako. Isang recording. Pwede nitong pabagsakin si Gobernador Roxas. Pero, kailangan nating mag-usap. Magkita tayo. Ibibigay ko sa'yo.
Pangako, kapalit ng kapatawaran mo. Napatigil si Hiraya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ebidensya? O isa na namang patibong? Ang tawag ni Silas ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Hiraya na parang isang sirenang hindi tumitigil. Ebidensya. Ang salitang iyon ay isang pain na alam niyang mapanganib, ngunit napakalakas ng hatak para baliwalain. Hindi ito para kay Silas, hindi para sa kanilang nasirang pagsasama. Ito ay para sa kanyang ama, para sa katarungan, kahit na sumisigaw ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na isa itong patibong, may isang maliit na bahagi sa kanya na umaasa. Umaasang sa kabila ng lahat, may natitira pang kahit katiting na kabutihan kay Silas, isang pagnanais na itama ang kanyang mga pagkakamali. Nag-set siya ng lugar na pagkikitaan, isang hindi pa tapos na multi-level parking building sa isang construction site na pag-aari ng HGC. Ligtas na isip niya. Teritoryo niya. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang security head na mag-standby sa di kalayuan, ngunit ang utos niya ay malinaw. Huwag magpapakita hanggat wala siyang hudyat. Gusto niyang harapin si Silas ng mag-isa. Habang nagmamaneho si Hiraya patungo sa tagpuan, nagsimulang pumatak ang ambon. Ang bawat patak sa kanyang windshield ay parang isang luha mula sa kalangitan. Sa kabilang dako, sa isang madilim na eskinita, nakita ni Lino si Silas na nagmamadaling sumakay sa isang taxi. Ang desperasyon sa kilos nito ay hindi maitatago. Alam ni Lino na may mangyayari. Kanina pa niya sinusubaybayan si Silas. Alam niyang ang isang taong duwag at nasusukol ay gagawa ng isang bagay na mapanganib. Sinundan niya ang taxi. Nakarating si Hiraya sa itinakdang lugar. Ang kalawakan ng abandonadong parking building ay nakakakilabot. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umuulit-ulit sa sementadong sahig. Ang hangin ay malamig at amoy basang semento. Mula sa isang anino sa likod ng isang malaking poste, lumabas si Silas. Ang dating makisig na lalaki ay isa na ngayong anino ng kanyang sarili. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at amoy alak. "Hi, Raya! Dumating ka!" sabi nito. Ang boses ay basag. "Nasaan ang recording, Silas?" Malamig na tanong ni Hiraya. Pinapanatili ang distansya sa pagitan nila. Teka lang," sabi ni Silas, lumuluha. Gusto ko lang humingi ng tawad. Alam kong wala akong kwenta. Alam kong sinaktan kita. Pero maniwala ka, Hiraya. Ikaw pa rin ang ebidensya, Silas. Yun lang ang kailangan ko sa'yo." Yumuko si Silas. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nandito sa phone ko. Pero gusto ko lang marinig mula sa'yo na may pag-asa pa bang? Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, dalawang nakakasilaw na ilaw ang biglang bumuhay sa kadiliman. Isang itim na van ang humarurot paakyat sa ramp at huminto ng biglaan ilang metro mula sa kanila. Bumukas ang pinto. At mula roon, lumabas si Dalisay Roxas. Ang kanyang mukha ay balot sa isang ngangiting demonyo. Sa likod niya ay may dalawang malalaking lalaki. Well, sabi ni Dalisay. Pumapalakpak ng dahan-dahan. Anong laking katangahan. Akalain mo, naniwala ka pa rin sa walang kwentang lalaking ito? Napatingin si Hiraya kay Silas na ngayon ay kasing putla ng isang patay. Sa Silas, anong ibig sabihin nito? Wala akong alam dito, Hiraya. Maniwala ka. Sigaw ni Silas, umatras palayo kay Dalisay. Tumahimik ka! Sigaw ni Dalisay kay Silas. Napakagaling mong umarte. Akala ko ba gusto mong makabawi? Ito na yon. Humarap siya kay Hiraya. Naisip mo ba talaga na hahayaan ko lang na sirain mo ang pamilya ko matapos mong sirain ang buhay ko? Ang dalawang lalaki ay nagsimulang maglakad palapit kay Hiraya.
Doon napagtanto ni Hiraya ang kanyang pagkakamali. Masyado siyang nagtiwala. Ngunit bago pa man makalapit ang mga goons, isang malakas na tunog ng nababasag na bote ang narinig mula sa kabilang dulo ng parking lot. Sinundan ng pag-alarma ng isang sasakyan. Napalingon ang lahat. Sa pagkalitong yon, isang anino ang mabilis na kumilos. Si Lino. Hindi siya sumugod na parang isang action star. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tiyak. Itinulak niya ang isang malaking basurahan ng bakal na gumulong at tumama sa tuhod ng isang goon. Ang isa naman ay sinugod niya, hindi sa pamamagitan ng suntok, kundi sa pamamagitan ng paggamit sa bigat nito para mawalan ito ng balanse at bumagsak sa isang tumpok ng mga hollow block. Napatanga si Hiraya. Ang Lino na kilala niya ay ang mahinahong lalaki sa kapihan. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay kumikilos ng may disiplina at training. Lino, sigaw niya. Nang makita ni Dalisay na nagkakagulo na, sa sobrang galit at pagkabigo, isinigaw niya ang isang katotohanang mas matalas pa sa anumang sandata. Lino, nagtitiwala ka sa kanya. Umalingaw-ngaw ang boses ni Dalisay sa buong lugar. Tanga ka ba talaga, Hiraya? Isa siyang mamamahayag na ginagamit ka lang para sa istorya niya. Siya ang nasa likod ng mga expose laban kay Daddy. Ginamit ka lang niya. Ang mundo ni Hiraya ay huminto. Ang tunog ng ulan na ngayon ay bumubuhos na ng malakas. Ang mga sigaw, ang alarma ng kotse, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Lino, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. Mamamahayag, ginagamit ka lang niya. Ang mga salita ay umulit-ulit sa kanyang isipan. Ang kanilang mga pagkikita sa kapihan. Ang kanyang aksidenteng pagdating sa mga panahong kailangan niya ng karamay. Ang kanyang mga babala. Lahat ng ito, lahat ba ay kasinungalingan? Isa na namang laro. Hiraya, sabi ni Lino, lumalapit sa kanya. Magpapaliwanag ako. Ang sakit. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya kay Silas. Dahil kay Silas, pag-ibig ang nawala. Kay Lino, ang nawala ay ang huling piraso ng kanyang tiwala sa sangkatauhan. Itinaas ni Hiraya ang kanyang kamay, pinipigilan si Lino sa paglapit. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, walang galit, walang luha. Isang nakakakilabot na kawalan. Itinulak niya ng marahan ang dibdib ni Lino nang subukan nitong lumapit ulit. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalabas sa kaguluhan, papasok sa bumubuhos na ulan. Hiraya, saan ka pupunta? Sigaw ni Lino. Hindi lumingon si Hiraya. Sa gitna ng malakas na ulan, bago siya tuluyang nilamon ng dilim, binitiwan niya ang kanyang huling mga salita. Sapat lang para marinig ni Lino. Isang hatol para sa kanilang lahat. Lahat kayo, pare-pareho lang. Ang ulan na bumuhos ng gabing iyon ay tila naging binyag para kay Hiraya. Isang binyag sa apoy at sakit. Pagka-uwi niya sa kanyang penthouse, basang-basa at nanginginig sa lamig, hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Naupo lang siya sa sahig, sa gitna ng dilim, habang ang mga ilaw ng lungsod ng Maharlika ay kumikislap sa labas ng bintana na parang mga bituing walang pakialam. Doon, sa katahimikan, hinayaan niyang lamunin siya ng sakit. Ang pagtataksil ni Silas ay isang sugat. Ang panlilinlang ni Lino ay isang lason. At nang gabing iyon, pinili niyang yakapin ang lason hindi para mamatay, kundi para gamitin ito, para gawin itong sarili niyang lakas. Tapos na ang pagiging biktima. Kinabukasan, isang bagong Hiraya ang humarap sa salamin. Ang mga mata niya ay may bakas pa ng puyat, ngunit wala na ang kalituhan at hina. Ang naroon ay isang matigas at hindi matinag na determinasyon. Ang unang ginawa niya ay tawagan ng kanyang security head. I-locate mo si Silas Montenegro. Huwag mong hahayaang mawala sa paningin mo.
bantayan mo lang. Ang pangalawang tawag niya, ang pinakamahirap sa lahat, ay para kay Lino. Nagkita sila, hindi sa kapihan ng Pag-asa, kundi sa isang pribadong silid sa HGC Tower. Isang lugar na neutral, malamig, at walang mga alaala. Pumasok si Lino. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. Hiraya, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ako naparito para sa paliwanag mo, Lino. Putol ni Hiraya. Ang boses ay kasing lamig ng silid. Naparito ako para sa isang proposal. Napatanga si Lino. Alam kong isa kang mamamahayag. Alam kong ang target mo ay si Gobernador Roxas. Patuloy ni Hiraya. At alam ko rin na kailangan mo ng tulong. Mayroon akong resources, mayroon kang impormasyon. Magtulungan tayo. Pero Hiraya, ang tiwala mo, wala na akong tiwala kahit kanino. Lino, lalo na sa'yo. Diretsahang sabi ni Hiraya at sa bawat salita ay may kirot na naramdaman si Lino. Pero mas malaki ang galit ko kay Roxas kaysa sa galit ko sa'yo. Ito ay isang business transaction. Walang personalan. Ibagsak natin siya at pagkatapos, hindi na natin kailangang magkita pang muli. Deal? Walang nagawa si Lino, kundi tumango. Ito ang parusa niya. Ang makatrabaho ang babaeng sinira niya ang tiwala, nang hindi man lang makahingi ng tawad, at nagsimula ang kanilang operasyon. Ang opisina ni Hiraya ay naging isang war room. Ang mga tauhan niya, mga private investigator, at ang team ni Lino ay nag-isang puwersa. Ang Hiraya Group ang naging makina. Si Lino naman ang naging utak. Nalaman nila na si Gobernador Roxas ay magdaraos ng isang malaking charity ball ang gabi ng Pag-asa. Sa makalawa, iyon ang magiging entablado nila. Ang perpektong lugar para isagawa ang pagbagsak. Habang naghahanda sila, tumawag ang security head ni Hiraya. Ma'am, si Silas Montenegro po. Papunta sa isang warehouse na pag-aari ni Roxas. Mukhang may itinatago. Nagkatinginan si Hiraya at Lino. Ito na marahil ang huling piraso ng puzzle. Ang gabi ng charity ball ay dumating. Ang bulwagan ay puno ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Lahat ay nakangiti. Umiinom ng champagne, hindi alam na malapit nang sumabog ang isang bomba sa kanilang harapan. Dumating si Hiraya na parang isang aparisyon. Nakasuot siya ng isang itim na gown. Simple, ngunit elegante. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa mga bulungan. Naglakad siya ng may dignidad, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Nasalubong niya si Gobernador Roxas na sinalubong siya ng isang pekeng, mapagkunwaring maparangiti. Hiraya, iha, I'm glad you could make it, sabi ng gobernador. I hope wala kang sama ng loob sa ating maliliit na di pagkakaunawaan sa negosyo. Ang negosyo ay negosyo, gobernador. Sagot ni Hiraya, ang kanyang nangiti ay kasing peke ng sa kanya. Mabuti naman kung ganon, sabi ni Roxas bago tumalikod para asikasuhin ang ibang bisita. Sa isang sulok, si Lino at ang kanyang technical team ay nagmamadaling i-set up ang kanilang kagamitan. Ikinokonekta ang kanilang laptop sa main projector ng event. Nang umakyat na sa entablado, si Gobernador Roxas para sa kanyang talumpati, nagsimula na ang lahat. Mga kaibigan, mga kasama sa pagtulong sa kapwa. Panimula ng gobernador. Ngayong gabi ng Pag-asa, biglang namatay ang mga ilaw sa entablado, maliban sa isang spotlight na nanatili sa gobernador. At sa malaking screen sa likod niya, kung saan dapat ay ang logo ng kanyang foundation, isang video ang biglang umere. Isang video ng isang warehouse. Ang boses ni Mang Celso na nirecord ni Lino ang nagsasalaysay kung paano siya ginamit at tinakot ni Roxas. Sumunod ang mga dokumento, ang mga bank transfer, ang pirma ng ama ni Hiraya sa tabi ng kay Roxas na may kasamang paliwanag
kung paano ito ginawang pain. Ang mga bisita ay nagulat. Ang mga kamera ng media na naroon ay nagsimulang mag-flash. Anong kalokohan ito? Security! Sigaw ni Roxas, ngunit huli na ang lahat. At para sa huling pasabog, isa pang video ang lumabas. Isang video na kuha mula sa isang hidden camera na dala ng mga tauhan ni Hiraya na sumunod kay Silas. Sa video, nakita si Silas na kausap si Dalisay sa loob ng warehouse. Ito na ang recording, sabi ni Dalisay sa video. Hawak ang isang maliit na digital recorder. Ang recording ng pag-uusap ni Daddy at ng kanyang mga kasosyo. Sabi niya, itago ko raw ito. Kung ibibigay mo to kay Hiraya, tapos na ang lahat. Patawarin mo ako, Dalisay, sabi ni Silas sa video, umiiyak. Pero kailangan kong itama ang mga mali ko. Inagaw ni Silas ang recorder at sa huling sandali, bago matapos ang video, isang pamilyar na mukha ang lumitaw mula sa likod. Si Silas Montenegro. Totoong-totoo, humahangos. Umakyat siya sa entablado. Hawak ang mismong recorder mula sa video. Gobernador, para ito sa lahat ng sinira mo. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Gobernador Roxas, malinaw at hindi maikakaila, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nagdedetalye ng kanyang mga ilegal na transaksyon, ng kanyang mga panunuhol, ng kanyang mga krimen. Ang katahimikan ay nakabibingi. At sa gitna ng lahat ng ito, si Gobernador Roxas, na trap, na sukol, at wala nang matatakbuhan, ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Mula sa loob ng kanyang coat, may dinukot siya. Isang baril. Itinutok niya ito hindi kay Hiraya, hindi kay Silas, kundi sa nagkakagulong mga tao, lumilikha ng perpektong kaguluhan para sa kanyang pagtakas. Ang gabi ng pag-asa ay naging isang gabi ng lagim. Ang kaguluhan sa charity ball ay natapos ng kasing bilis ng pagsisimula nito. Bago pa man makatakas, si Gobernador Roxas, ang mga security personnel ng HGC na matagal nang nakaposisyon sa paligid, ay agad siyang napalibutan at nadisarmahan. Walang nasaktan, walang nakatakas. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay nagdala ng isang bagong katotohanan. Ang mga headline ay hindi na tungkol sa mga aligasyon laban sa Hiraya Group. Ngayon, ang mga ito ay tungkol sa pagbagsak ng isang imperyo ng krimen. Gobernador Roxas at anak na si Dalisay arestado sa drug smuggling at money laundering. Silas Montenegro, naging state witness. Hiraya Group, nalinis ang pangalan. Napanood ni Hiraya ang balita mula sa kanyang opisina. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, isang kakaibang kapaguran ang kanyang naramdaman. Tapos na ang giyera. Ngunit ang mga sugat ay naroon pa rin, sariwa at kumikirot. Ang unang pinuntahan niya ay ang sementeryo. Tahimik siyang tumayo sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Don Ricardo Salcedo. Ang malamig na marmol ay parang isang pader sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Pa, mahina niyang bulong. Hinahaplos ang nakaukit na pangalan. Nagawa ko na po. Nalinis ko na ang pangalan mo. Patawad po kung natagalan. Walang sumagot. Siyempre, tanging ang marahang ihip ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng kalapit na puno. Ngunit sa katahimikang yon, naramdaman ni Hiraya ang isang uri ng kapayapaan. Isang bigat ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, makakapagpahinga na ng payapa ang kanyang ama. Si Silas ay humarap sa batas para sa kanyang mga kasalanan, kasama na ang corporate espionage na ginawa niya laban sa HGC. Ngunit dahil sa kanyang kusang loob na pagtulong sa huling sandali at sa rekomendasyon na rin ni Hiraya, binigyan siya ng mas magaan na sentensya, community service at isang malaking multa. Hindi ito pagpapatawad, sabi ni Hiraya sa kanyang abogado. Ito ay pagsasara ng isang kabanata. Ang pinakamahirap na kabanatang kailangan niyang isara ay ang kay Lino. Nagpadala siya ng mensahe, Kapihan ng Pag-asa, 3 p.m. Dumating si Lino
Mukhang mas pagod pa kaysa kay Hiraya. Naupo sila sa kanilang dating pwesto. Sa pagkakataong ito, walang kape sa kanilang pagitan. Tanging isang mahabang katahimikan. Si Lino ang unang nagsalita. Hiraya, panimula niya, ang bawat salita ay mabigat. Walang anumang paliwanag ang sapat para mabura ang ginawa ko. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo mula pa sa simula. Natakot ako. Natakot ako na kapag nalaman mo kung sino ako, lalayo ka. At sa takot kong yon, lalo lang kitang nasaktan. Patawad. Hindi siya tumingin kay Hiraya. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Tinitigan siya ni Hiraya. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang bigat ng kanyang pagsisisi. Bakit mo ako tinulungan sa huli, Lino? Tanong ni Hiraya. Maari mo namang ilabas ang istorya ng mag-isa. Mas malaki pa sanang karangalan yon para sa'yo. Dahil hindi na ito tungkol sa istorya, sagot ni Lino, sa wakas ay tumingin na sa kanya. Naging tungkol na ito sa'yo. Sa pagprotekta sa'yo. Dahil habang hinahanap ko ang katotohanan, tungkol kay Roxas, may isa pang katotohanang nahanap ko. Na mahalaga ka sa akin, Hiraya. Higit pa sa kahit anong headline. Ang pag-amin na yon ay lumutang sa hangin. Isang katotohanang matagal nang naroon, ngunit ngayon lang nabigyan ng boses. Huminga ng malalim si Hiraya. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Pareho silang nasaktan. Pareho silang nagkamali. Pareho silang nagtago sa likod ng mga maskara. Ang tiwala, Lino, sabi ni Hiraya, parang isang salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, hindi na maibabalik sa dati. Palaging may mga lamat. Tumango si Lino, tinatanggap ang bawat salita. Alam ko. Kailangan ko ng panahon, sabi ni Hiraya. Kailangan kong buuin muli ang sarili ko. Nang mag-isa, kailangan kong matutunang pagkatiwalaan ulit ang sarili kong paghuhusga. Maiintindihan ko, sabi ni Lino, kahit na may bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Hindi ito paalam, Lino, dagdag ni Hiraya. Pero hindi rin ito magkita tayo bukas. Ito ay, hayaan muna natin ang panahon. Tumayo si Hiraya. Salamat sa lahat, para sa katotohanan. Salamat din, para sa pagtuturo sa akin kung ano ang mas mahalaga. Sagot ni Lino. Naglakad si Hiraya palabas ng kapihan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumatakas. Naglalakad siya patungo sa isang bagong simula. Isang simula na siya lang ang may hawak. Nang makasakay siya sa kanyang kotse, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Lino. Binuksan niya ito. Walang pagmamakaawa. Walang pangungumbinsi. Tanging isang simple at sinserong pangako. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Napangiti si Hiraya. Isang maliit ngunit totoong ngiti. Isinara niya ang kanyang telepono. Pinaandar ang makina. At nagmaneho patungo sa liwanag ng papalubog na araw. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Ang iskandalo ng mga Roxas ay unti-unting napalitan ng mga bagong balita. Ang Hiraya Group of Companies, sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Hiraya Salcedo, ay hindi lang nakabangon. Lumago pa ito ng higit sa inaasahan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa stock market o sa mga financial report. Ito ay makikita sa mismong si Hiraya. Wala na ang Hira na nagtatago sa anino ng pagpapanggap. Wala na rin ang Hiraya Salcedo na balot sa bakal na armadura ng kapangyarihan. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng isang masiglang komunidad ay isang perpektong timpla ng dalawa. Malambot ngunit matatag, makapangyarihan ngunit mapagkumbaba. Ang kaalaman ay hindi dapat ipinagkakit. Sabi ni Hiraya sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inspirasyon.
Ito ay isang ilaw na dapat ibinabahagi sa lahat. Nasa isang mahirap na komunidad siya, sa gilid ng lungsod ng Maharlika. Pinapasinayaan ang pinakabagong proyekto ng kanyang foundation. Ang Aklatan ng Pag-asa, isang libreng community library, at learning center para sa mga bata. Habang pinuputol niya ang pulang ribbon sa gitna ng masigabong palakpakan, ang kanyang mga mata ay naglibot sa mga taong naroroon. Mga batang may hawak na libro, mga magulang na may ngiti ng pasasalamat, at sa isang sulok, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakatayo ang isang pamilyar na figura. Si Lino. Hindi na siya nagulat. Sa loob ng 6 na buwan, hindi siya nito kinulit. Walang mga tawag, walang mga mensahe, maliban sa isang text message tuwing unang araw ng buwan na nagsasabing, "Iniisip pa rin kita, mag-ingat ka palagi." Isang paalala, hindi isang panunumbat. Iginagalang niya ang espasyong ibinigay nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang simpleng na panangiti lang ang ibinigay ni Lino. Isang nangiting nagsasabing, "I'm proud of you." Pagkatapos ng seremonya, habang kinakausap ni Hiraya ang mga bata, dahan-dahang lumapit si Lino. "Magandang araw, Ma'am Hiraya." Bati nito. May kasamang bahagyang panunukso sa paggamit ng kanyang formal na pangalan. Ngumiti si Hiraya. "Lino, anong ginagawa ng isang sikat na journalist sa lugar na ito?" Matapos ang iskandalo, inilabas ni Lino ang buong kwento sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan. Nanalo ito ng maraming parangal at naging isa sa mga pinakarespetadong boses sa larangan ng pamamahayag. "Narinig ko kasi na may magandang istorya raw dito," sagot ni Lino, "tungkol sa isang babaeng nagpapatayo ng mga aklatan sa halip na mga pader. Naglakad sila palayo sa maraming tao sa isang mas tahimik na bahagi ng bagong tayong hardin. Nag-usap sila tungkol sa mga bagay na lumipas. Ang community service ni Silas, na balita niya ay sineseryoso nito. Ang buhay sa kulungan ng mag-amang Roxas, mga lumang sugat na ngayon ay peklat na lang. Pagkatapos, nag-usap sila tungkol sa kasalukuyan. Ang bagong libro ni Lino, ang mga bagong proyekto ni Hiraya. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?" Tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay seryoso na. "Ang alin?" "Ang kapayapaan. Ang tiwala sa sarili mo." Tumingin si Hiraya sa mga batang nagbabasa sa loob ng aklatan. "Oo," sagot niya. "Natagpuan ko ito noong tumigil ako sa paghahanap nito sa ibang tao. At sinimulan kong hanapin sa sarili ko." Huminto sila sa paglalakad. Kinuha ni Lino ang isang maliit at manipis na libro mula sa kanyang bag. Ang pamagat, Ang Ahas sa Paraiso. Ito ang libro niya tungkol sa kaso ni Roxas. Inabot niya ito kay Hiraya. "May gusto akong ipakita sa iyo." Binuklat ni Hiraya ang libro at sa unang pahina, sa dedication page, nakasulat ang mga salitang, "Para sa babaeng nagturo sa akin na ang pinakamahalagang katotohanan ay hindi ang isinusulat, kundi ang isinasabuhay." Napatingala si Hiraya, ang kanyang mga mata ay bahagyang nangingilid. "Hiraya," sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na matagal na niyang gustong iparating. "Alam kong nabasag ko ang salamin ng tiwala. At alam kong hinding-hindi na maibabalik yun sa dati. Pero baka pwede tayong gumawa ng bago. Isang bago na hindi gawa sa salamin, kundi sa isang bagay na mas matibay. Isang bagay na itinayo sa katotohanan mula sa simula." Hindi niya hinawakan ang kamay ni Hiraya. Hindi siya gumawa ng anumang malaking kilos. Hinitay lang niya ang sagot nito, handa sa kahit ano. Tiningnan ni Hiraya ang mukha ni Lino, ang mga matang nakakita na ng tahayi pa kaming kasinungalingan, ngunit pinipili pa ring hanapin ang katotohanan. Tiningnan niya ang mga kamay nito na nagsulat ng mga salitang nagpabagsak sa masama. At sa wakas, tiningnan niya ang puso nito, isang pusong alam niyang naghintay. Hindi na siya sumagot. Sa halip ngumiti siya. Isang ngitang ngiti na hindi na nagtatago.
Isang ngiti na hindi na natatakot. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Gusto mo ng kape? Tanong ni Hiraya. Pero hindi sa kapihan ng pag-asa. Sa isang bagong lugar. Para sa isang bagong simula. Ang nangiti ni Lino ay parang pagsikat ng araw. Gusto ko yan. Naglakad silang magkatabi, papalayo sa aklatan. Hindi magkahawak kamay. Hindi pa. Ngunit ang espasyo sa pagitan nila ay hindi na puno ng mga lihim o sakit, kundi ng isang tahimik na pangunawa at ng isang pangako ng hinaharap. Natagpuan na ni Hiraya ang kanyang Hiraya, ang kanyang pinapangarap na kaligayahan, at hindi ito nakasalalay sa isang lalaki o sa kanyang yaman, kundi sa lakas na natagpuan niya sa loob ng kanyang sarili. At ang pag-ibig, kung darating man ito, ay hindi na magiging isang pangangailangan, kundi isang magandang pagpili. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Hiraya at Lino at ang kanilang paglalakbay patungo sa katotohanan at panibagong pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po, mga minamahal naming tagapakinig. Salamat sa inyong tapat na pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagsibol ng ngiti sa kwentong ito. Ang pagsulat sa kwento ni Hiraya ay isang paglalakbay din para sa akin bilang inyong manunulat. Bawat sakit na kanyang naramdaman, bawat pagbangon mula sa pagkadapa, at bawat munting tagumpay ay isang karanasang pinagsaluhan nating lahat. Nais naming iparating na ang bawat isa sa atin ay maaaring magsuot ng iba't ibang maskara, ngunit ang tunay na lakas ay matatagpuan sa tapang na hubarin ang mga ito at harapin ang mundo ng buong katapatan. Naway magsilbing paalala ang kanilang istorya na ang kapatawaran, lalo na para sa ating mga sarili, ang unang hakbang patungo sa tunay na paghilom. At ang tunay na pag-ibig ay hindi isang hawla na kumukulong, kundi isang malayang kalawakan kung saan tayo ay malayang maging kung sino talaga tayo. Ang inyong mga komento at mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Kaya't huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At sino ang karakter na pinakatumagos sa inyong puso? Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, naway baunin ninyo ang pag-asa at aral mula sa paglalakbay na ito. Manatili po kayong ligtas at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal.